naman pinakamabentang pag-usapan sa internet, sabi ng Google Philippines. Sa Makata Super Video, sports na delikado ng Parque Colorado, tunghayan kung sino lumipad ng todo. At sa Denmark Magazine, mga bulang bigatin. Magandang gabi. Ngayong ika-11 ng Pebrero. Ang mga maaaksyong balita. Balik Camp Aguinaldo ang yumaong dating AFP chief na si Angelo Reyes. Pero bago siya idiretso sa kampo, idinaan muna ang general sa pinagtapusan niyang high school kung saan binigyan siya ng huling pagpupugay. Ikwento mo, Franz Noguera. Taimtim pero mabilis ang naging paglilipat ng labi ni dating Secretary at AFP Chief Angelo Reyes mula sa Ascension Chapel ng Arlington Funeral Homes papunta sa dating niyang tahanan, ang Camp Aguinaldo. Alas 9:30 ng umaga nang ilabas sa mga honor guards ang kabaong. Sa biyahe, nakabantay ang mga sundalo at pulis sa dinadaanan ng karo ni Reyes. Pero bago pa dumiretso sa Camp Aguinaldo, tumigil muna ang convoy sa Ramon Magsaysay High School sa Cubao, ang dating eskwelahan ni Reyes. Nakaabang na ang mga guro at estudyante habang tuloy ang pagtugtog ng banda. Sa eskwelahang ito gumraduate ng valedictorian si Reyes noong 1960s. Nagsaboy ng bulaklak ang mga estudyante habang dumadaan ang kabaong. Emosyonal naman ang pamilya Reyes habang ipinapasok ang kabaong sa dating eskwelahan ng dating general. Nangilid din ang luha ng mga guro habang ikinukwento ang regular na pagbisita ni Reyes sa eskwelahan tuwing birthday niya. Gustong-gusto niya yung dinuluto namin na ginataang bilo-bilo. Kaya kami talagang nagdadalamati. Ako mismo. Kasi kinocongratulate kami, ginaganyan kami, hinahag kami. Kaya napakabait niya. Very approachable. Siya ang tumutulong dito sa school namin. Marami siyang naibigay dito sa school. Dalangin naman ng ilang estudyante ang katahimikan ng general. Sana po matapos na po yung kaso tungkol sa kanya. Halos isang oras tumagal ang labi ni Reyes sa dati niyang eskwelahan bago ito inilipat sa St. Ignatius Chapel ng Camp Aguinaldo. Franz Noguera, News 5. Silipin naman natin ang mga eksena sa lamay para kay retired General Angelo Reyes sa St. Ignatius Chapel sa Camp Aguinaldo. Naroon ang aming kasabang si Cherry Mercado live. Cherry! Alam mo, isang misa ngayon ang kasalukuyang ginagawa dito sa likod natin sa St. Ignatius Cathedral dito sa Campo Aguinaldo. Ito ang kauna-unahang misa ng Campo Aguinaldo para sa kanilang dating Chief of Staff na si General Angelo Reyes. Alam mo, Erwin, kanina lang, ilang minuto pa lang ang nakakaraan nang dumating si dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman na si Gloria Macapagal Arroyo. Kasalukuyan po siyang nasa loob ngayon sa misa at nandyan din si dating Secretary Mike Defensor. At ito ang pangalawang beses na dumalaw si Arroyo sa Lamay. Ang una ay sa Ascension Chapel doon sa Arlington. At ang interesting dito, Erwin, hindi sila nagpang-abot ni Pangulong Noynoy Aquino na dumating naman bandang alas 4:30 ng hapon at nagtagal din siya ng mga 30 minuto kausap ang pamilya ng yumaong general. Ang kasalukuyang Commander-in-Chief ay nakasuot ng dilaw at asul na t-shirt. Yan pong t-shirt na yan, ang kasalukuyang lagi nating nakikita nung nangangampanya siya. No? Kaswalang kasuotan ng Pangulo dahil dumiretso ito dito matapos lumapag mula sa Hulosulu sa kanyang pag-ocular ng disaster na naganap doon. Pangiting-iting nakipag-usap kay Teresita Reyes ang Pangulo kanina at sa panganay na anak na si Bodji. Doon mismo sa harap ng ataulon, mga labi ni General Reyes. Habang nasa upuan naman yung mga anak at pati na rin yung kapatid ni General Angelo Reyes na umuwi pa mula sa Estados Unidos na si Pablo IV, no? O tinatawag nilang uncle dito.
Kasama din ni Pinoy kanina si DILG Secretary Jesse Robredo, dating Senador Mar Rojas at Dinky Soliman. So anytime now, matatapos na po ang misa. It's already the communion part of the Mass. At susubukan nating makuha ang mensahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero nakuha na natin ang statement ng may bahay ng yumaong si General Angelo Reyes tungkol sa pinag-usapan nila ng Pangulo kanina. According to the President, Erwin, wala naman daw hiningi ang pamilya ni Secretary Reyes sa kanya at nandito lang siya para makikondol at wala naman siyang ipinangako rin sa pamilya sa side ng gobyerno. Cherry, ano Magbabalik ang, tayo, Erwin, mamaya para sa ilang... Cherry, ano ang naging ahead, reaksyon o atmosphere ng loob ng kapilya na yun o simbahan nung dumating si Pangulong Aquino? Alam mo kanina, Erwin, napakatahimik at para talagang maririnig mo kung may mahulog na barya dito. Dahil dun sa prosesyon, meron lang mga tambol na maririnig habang dumarating ang mga labi ni Secretary Angelo Reyes. Naglabasan nga yung mga empleyado dito. At pagpasok ng kapilya, very emotional. Tahimik pero mararamdaman mo ang emosyon ng pamilya dahil ito nga ang pagbabalik ni Secretary Angelo Reyes dito sa institusyon na pinagsilbihan niya ng napakatagal at naging source din ng kanyang sakit sa damdamin. May balita din, Cherry, na nung magkita si Mrs. Reyes at si Manong Johnny Enrile ay naiyak daw itong si Mrs. Reyes? Totoo yan, Erwin. Kanina naluha si Teresita Reyes nang magyakapan sila ni Senador Enrile. At meron tayong impormasyon na may inabot na sulat si Senador Enrile dito kay Teresita Reyes, sa asawa nga ni General Angelo Reyes. Pero hindi ito inabot today. Inabot ito a few days ago at very secretive. Hindi sinabi ni Senador Enrile kung ano ang laman ng liham na yon, pero maaaring related doon yung pag-iyak nito ni Mrs. Reyes. Bukod doon sa tagapagsalita nila si Pat P. at Cherry na nagbibigay ng statement sa media at saka yung dalawang anak, si Mrs. Reyes ay hindi pa ba nagbibigay ng statement o nagpapa-interview at maging itong kuya, itong si Pablo, ayaw pa bang magsalita ng mga ito? Actually, Erwin, meron na tayong interview ni Mrs. Reyes, Papakita natin yan maya-maya lang. Although si Pablo o si Tito Lito na tinatawag nila, na nag-iisa na lang na kapatid ni General Reyes na nabubuhay, ay susubukan pa rin nating ma-interview. Pero kitang-kita, Erwin, na talagang malungkot na malungkot itong si Lito, Nakakatanda siya kay General Angelo Reyes at according to Bodji,